Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, ang relationship, at saka sa huli kukuha ko ng additional cards. Pwede rin magkapalit ng situation kasi connected ka sa person mo, may posibilidad na magkapalit kayo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Seven of Winter. Ibig sabihin nito ay meron namang tamang solusyon yung problema na kinakaharap mo. Hindi mo kailangan takasan yung katotohanan. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung anong ibig sabihin nitong card mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Cups, Eight of Swords at the Empress. Sa mga cards na ito ipinapakita na may celebration na mangyayari. Kaya pala pinakita yung mystical card mo kasi meron kang gustong takasan. Pwedeng kasal ito o kaya party o kaya meron kang pinangakuan pero hindi mo matutupad. At ang advice ng mga cards ay wala ka namang ibang magiging choice kundi makipag-usap. At saka ang advice pa ng mga cards ay kailangan harapin mo yung katotohanan at saka tanggapin sa situation na nangyayari sa iyo ngayon. At saka huwag mong kalimutan na mag-enjoy sa buhay. At saka ipinapakita rin na may mga taong concern sa iyo na handang unawain ka. Kaya i-let go ko ano man yung negative na naiisip or takot. Sa mga single, may past person na magbabalik muli sa buhay mo. Magpaparamdam siya. Kaya lang hindi mo tanggap itong person na to dahil sa nakaraan o dahil na rin sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At saka, merong darating na relasyon sa buhay mo. Hindi lang naman itong past person. Kaya kailangan kung magmamahal ka, yung ready ka na. Sa mga nasa relationship, may mga happy times na o kaya celebration na mangyayari sa buhay nyo ng person mo. At saka sa mga nasa relationship, kahit na meron kayong problema na pinagdaraanan ng person mo, pinapaalala sa'yo na may mga taong susuporta sa iyo. Huwag mo itong dalhin mag-isa. Ang ilan kasi sa inyo yung relationship nyo, parang pakitang tao lang. Ang totoo marami talagang problemang pinagdaraanan. Kasama na dyan yung ilan sa inyo na cheater yung person mo or mapanakit. Yung abusive ba, physical at saka verbal. Pero base sa mga cards, magpapatuloy pa rin yung relasyon nyo. Itong card naman ng person mo ay King of Summer. Na ang ilan sa inyo, ang person mo ay romantic na partner. Magaling din siya mag-advise. Tapat ang intensyon niya at saka totoo siyang magmahal. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon ha, kasi general reading ito eh. At saka i-add ko lang guys na ang ilan sa inyo may posibilidad na magkaroon kayo ng baby ng person mo or sisikapin mo na magkaroon ng bagong simula yung relasyon nyo. Mas lalo itong magiging loving
at saka lalalim yung connection nyo ng person mo. Sa mga single, nakalimutan ko atang sabihin na mag-ingat din lalo na kung hindi ka ready maging magulang agad. Ten of Cups, the Tower, the Sun. Pareho kayo sa ilang cards ng person mo na merong celebration, patungkol sa pamilya, long-term na relasyon. Pero mukhang manhid itong person mo na meron siyang kailangan baguhin sa sarili niya na nakakapanakit sa iba. Kailangan ng pagbabago, maging ang dating man nito sa kanya ay positive or negative. Kasi yung pagbabagong mangyayari ay magbibigay sa kanya ng tamang direksyon at saka positibo sa sarili niya at saka sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga nasa relationship, maganda yung relasyon niyo ng person mo, pero kailangan ng pagbabago at itong pagbabago na ito ang mas magbibigay ng clarity sa relationship niyo. Ang ilan na nasa relationship, happy yung relasyon nyo ng person mo, pero bigla ang may pagbabagong mangyayari na pwedeng negative or positive ang dating sa relasyon nyo. Halimbawa, naging negatibo, nagkahiwalay kayo ng person mo. Ang magiging dulot nito ay clarity at saka bagong simula na mas magbibigay positibo sa buhay mo. Kasi hindi naman lahat ng ending or changes sa buhay natin ay kalungkutan. Positive pa nga yung ipinapakita Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay mareresolbahan kung ano man yung problem na pinagdaraanan. Dahil sa pagkakaroon ng clarity sa sitwasyon, magiging open at honest na kayo ng person mo sa isa't isa. Ang hangad ng person mo base sa mga cards ay long-term na relasyon at long-term na goal. Sa mga nakipaghiwalay o kaya single, nakadalawang cards ka na mamimit mo ulit yung dati mong nakarelasyon. Pero may kutob ang ilan sa inyo na hindi pa rin nagbabago yung past person. Nine of Summer. Ang ibig sabihin ng card na ito ay magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Parang magic lang. Na natapos na yung pag-aalala mo sa sitwasyon. At saka magkakaroon din ng abundance, prosperity, at saka swerte. At saka nakadalawang cards ka na rin para sa baby. Single ka man or nasa relationship. Pinagdaraanan nyo talaga to kasi pareho kayo ng cards lalo na sa bagong simula. Five of Cups in reverse, Queen of Swords, at Nine of Swords. Ang ilan sa inyo, ibinabalik mo ulit sa dating kondisyon, yung karir mo. Ang ilan sa inyo, sinisimulan mo ulit yung dati mong negosyo or meron ka ng bagong negosyo ngayon. Pero wise ka na. Nagre-research ka o kaya meron kang business partner or hinihingian ng payo. Dalawang cards mo na yan na nagsasabi na para makaiwas ka din sa stress o kaya sa pagkabalisa. Dalawang cards na rin yung nagsasabi na nagiging maganda yung takbo ng financial mo. Ang problema nga lang ay hindi mo maiwasan na mag-isip ng negatibo. Pero hindi naman ganun katindi yung problema mo sa financial, kaya huwag ka masyado magpa-stress. At saka sa health, tatlong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo nag-overthink. Kaya ito yung magiging dahilan para magkaroon ka ng mental health issue. Ang pinakaunang makakatulong sa'yo ay ang sarili mo na makontrol mo ito. Let go yung mga negative kasi masusolusyonan mo yung problems mo at saka may positive healing.
Ang advice para sa mga nasa relationship, hindi na importante pa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ang importante ay yung ngayon. At saka naka-3 cards ka na yung binubuo yung relasyon ng person mo ay totoo, honest, at saka may communication. Naka-2 cards ka na rin na ang gusto nyo pareho ng person mo ay yung may future ang relasyon. Sa mga single naman ay ready ka na para makamove on sa mga nangyaring negative situation sa nakaraan. Pero ang ilan sa inyo na single parent ka at ang gusto mo yung maunawaan ka ng next person na makakarelasyon. At saka ang mga single, naka-3 cards ka na rin para sa healing. Ito lang muna yung focus mo sa kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. Itong 10 of Swords, ang ipinapakita ay hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa na merong mga solusyon ang problems mo. Yung pagiging positive mo ang good news. Ayan, sa wakas. 7 of Swords. May ending na mangyayari sa buhay mo pero hindi mo to kasalanan. Meron kasing betrayal ito pwedeng sa relasyon, sa career o kaya sa friendship. Naka-2 cards ka na rin na harapin mo yung sitwasyon mo sa buhay at huwag takasan. Itong The Hangman, maganda ang ibig sabihin na kailangan mo munang mag-pause sa situation na nahihirapan kang bigyan ng solusyon para magkaroon ka ng bagong idea or bagong pananaw na mabigyan ng tamang solusyon yung mga dumarating na problema sa iyo. At paalala ng mga cards na huwag ka mag-give up kahit na anuman ang mangyaring sitwasyon sa buhay mo. May kanya-kanya tayong panahon ng success at saka happiness. At darating yon sa iyo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1055. This is the time that you remember courage and patience in your life. 555. Transformation, change, and exciting news is on the way. 1212. Stay focused on your goals as the angels and the universe works with you to help you manifest your wants, needs, goals, and desires.